Marami pong hindi nalalaman yung mga kababayan natin sa Pilipinas na kapag ka sa mga mga sikat na na city ka nag-aral, mas maliit po ang tsansa na magiging PR ka. Isasuggest ko sa inyo na mga lugar na dapat po doon kayo mag-aral o kumuha ng international student visa. Ayan, morning mga ka-hard, welcome sa ating channel. Ngayon ay Martes at malamig. 2 years ago, I have only $74 in my bank account, but today I have $25. I know you thought this is going to be motivational video, but no, I'm still broke, motherfucker. So nag-comment si Miss Petchay dun sa nakaraan nating vlog about sa work permit tsaka visit visa. So paano naman daw yung student visa? Kung madali rin dun ba makahanap ng trabaho tsaka ma-PR. Yan po yung pag-usapan natin ngayong araw na to. Yung pagiging student visa dito, ito yung pinakamabilis na pathway para maging residente ka ng Canada. Eventually magiging PR ka. Kumbaga pinakamabilis po to. Ngayon po kung may pera ka, malaking halaga po yung ihahanda nyo dito. Million po sa pera po natin sa Pilipinas. Dahil ang tuition fee po per year, per sem ay hindi po biro. Marami pong hindi nalalaman yung mga kababayan natin sa Pilipinas na kapag ka sa mga mga sikat na na city ka nag-aral, mas maliit po ang tsansa na magiging PR ka. Gaya po ng Toronto, Vancouver. Dito po malalaking city na to, sikat po to kasi maraming Pilipino. Tapos ang Toronto, sentro ng ekonomiya ng Canada. Ang problema po, sobrang crowded na kasi, kaya medyo stricto na po ang pagbibigay ng PR at work permit dito sa mga lugar na to. At saka hindi po porke sikat na city malaki na yung chance mo na magiging PR. At saka mahal po ang cost of living dun. Sa Toronto po nasa average po ng renta doon ay mahal po ang bahay. Average po ay $2,000 po. At ang condition po, minsan po room nga lang napakamahal. Parang 1,000 to 1,500 po ang upa. So doon pa lang po may stress na kayo pagdating nyo, lalo na kung wala naman po kayo talagang malaking budget, inutang nyo pa po. Kailangan nyo po ng napakalaking halaga para mag-live o tumira sa mga sikat na city na to. May mga kwento na po tayong mga kababayan natin na naging nag-student visa, nakatapos, tapos hindi po nakakuha ng PR. Ngayon po out of status. Naikwento ko na po yan sa mga vlog ko. So kasi po pinili nilang city ay sobrang crowded na, sikat na city, kaya po medyo maliit yung chance sa maging PR. Isasuggest ko sa inyo na mga lugar na dapat po doon kayo mag-aral o kumuha ng international student visa ay ang Alberta, New Brunswick, parts sa may Northern Territories. Doon po kasi sure kayo na na magiging may pag-asa po kayo, kasi kailangan po nila ng tao doon. Sa Nova Scotia,
So doon muna po kayo magsimula. Ngayon pag nakuha niyo na yung PR nyo, pwede naman po kayong lumipat ng province. Kung gusto niyo sa malaking city, pwede po kayong magpunta ron. Kaysa po ipipilit nyo po yung sarili nyo agad na mag-aaral kayo sa sikat na city na may mga Pilipino, crowded na nga po dun. So nire-regulate na po nila yung mahigpit po ang screening nila pagdating po sa permanent residency. Tapos ang New Brunswick nung nakaraang buwan, lalo silang nangangailangan ng tao at may sarili silang express entry. So meron silang inallowed na mga employer na pwedeng mag-hire directly basta pasok yung yung qualifications. Puntahan nyo lang po yung New Brunswick website nila. Meron po silang sariling website para po kung gusto nyo pong mag-apply directly ng trabaho sa kanila. So yun po, sana nakatulong po yung informasyon natin. Kalimitan po ng pagiging successful natin, hindi natin ginagawa yung karamihan na ginagawa ng tao. So ganoon din po yung sa pagkuha ng international student visa dito sa Canada. I-try nyo po yung less crowded, yung konti lang yung populasyon na kumukuha ng kasi mas malaki po yung chance nyo. Tsaka pagka part-time po kayo, may trabaho po kayo makukuha. Yung iba po kasi nahirapan kumuha ng part-time dahil ang dami pong tao daming kumukuha ng international student visa. So nahirapan din po kayo. So maganda yung less populated na lugar po kayo magpunta. Kaya ng mga sinabi ko, Alberta, New Brunswick, Nova Scotia, Northern Territories, ayun lang naman po para ma-PR kayo. Tapos pag na-PR na kayo, lipat na kayo sa ibang city. So yun muna po, maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay. At kung bago pa lang po kayo, please subscribe, like, and share nyo po yung ating mga vlogs para mas marami tayong matulungan ng kababayan. At i-click nyo na rin po yung notification bell. Maraming salamat po. God bless.